Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Guy. Taong 1984. Probinsya ng Butuan. Kaunting kaalaman lamang sa ating mga tagapakinig. Ang matutunghayan nyo ay lehitimong kwento patungkol sa mutya. Hindi man alam ng karamihan, ngunit isa ito sa pinakamalakas. Simulan na natin ang kwento. Ginahiligan ng maglakbay ni Guy. Mahirap man ang buhay, ngunit napaglaanan pa rin ito ng panahon ng binata. Nakahiligan ni Guy na gumala sa tahimik at payapang lugar. Bukod dito, nais niyang tuklasin noon ang mga nakatagong lihim sa bawat lugar. Lalo na't napakihilig ni Guy sa mga kakaibang bagay. Hindi naman ito lingid kay Guy, dahil may kaalaman ito sa lihim na karunungan. Yun ang nagtulak sa kanya upang mangalap ng mga mutya kung saan-saan. Mga orasyon lamang ang hawak ni Guy. Hindi masasabing pulido dahil nagsisimula pa lamang ito sa pag-aaral. Ang nagturo sa kanya ay ang yumaong lola. Wala naman ni isa sa mga kapatid ang nagkaroon ng pagkahumaling sa karunungan, maliban sa kanya. Pumupunta ito sa kung saan-saan. Masasabing kung wala kang sapat na bayag, talagang aatras ang kaluluwa mo ng dahil sa takot. Noong una, marami namang nakukuhang mutya si Guy. Kaso kapag ipapasuri naman niya sa bihasa, puro walang bisa. Mga karaniwang bato, buto, kahoy at iba pa na madalas lang natin makikita sa likod bahay. Pero hindi pinanghinaan ng loob si Guy. Hanggang sa naabot niya ang kabukiran ng Butuan. Sobrang layo nito sa kabiasnan. At kung iisipin ay tila wala nang nakatira sa lugar. Ngunit gano'n na lamang ang pagkamangha ni Guy nang masilayan ang maliit na nayon doon. Nalaman niya na ang mga nakatira ay mga lumang katutubong mangyan na hanggang panahong ito, umiiral pa rin. Lahat ng kasuotan ng mga katutubo ay bahagi ng mga seda na galing sa dahon ng anahaw at buli. At yung iba naman, galing sa balat ng hayop. Ngunit kadalasan, walang saplot o hindi naman kaya'y sobrang liit na piraso lamang ng tela mapababae man o lalaki. Kitang-kita ni Guy ang mga nakalabas na dibdib na tila normal na hayop lamang sa gubat. Hindi naman mailap ang mga katutubo, ngunit makikitang naiilang dahil sa kanilang mga tingin at kilos. Sa kabila ng lahat, may namumukad tanging lalaki na kayang magsalita ng diyalekto. Bagaman utal, ngunit naiintindihan naman ito ni Guy. Nagpakilala ito sa pangalang Aru, kaya nakakapagsalita siya ng diyalekto. Dahil hindi naman ito lumad na tagalugar, kung hindi dayo lamang din at nagkaroon ng asawa. Kaya napili na lamang doon manirahan. Huwag ka matakot sa kanila. Hindi naman sila masama eh. Mga karaniwang tao lang din ngunit napag-iwanan ng panahon. Teka, doon ka na muna sa bahay ko.
Huwag tayo dito. Naiilang sila sa mga baguhan eh. Mungkahi ni Aru. Bagaman nag-aalinlangan, sumunod pa rin si Guy dahil maayos naman ang pakikitungo ni Aru. Subalit habang nakasunod kay Aru, may naamoy si Guy na hindi kaaya-aya. Mas masahol pa sa nabubulok na laman na talagang nagpasimangot sa mukha ni Guy. Pero hinayaan na lamang niya ito. Baka kung ano pa ang isipin ni Aru. Nang makarating naman sa tahanan nito, mas lalong lumala ang napakabahong amoy na tila tambakan ng basura ang buong paligid. Ang pinagtataka ni Guy, hindi naman ganun kabaho ang ibang bahay. Inalok ni Aru ang binata na pumasok sa loob pero tumanggi si Guy at sinabing, "Ay, dito na lang po muna siguro ako sa labas. Hindi naman po ako magtatagal eh." Wika ni Guy. "Ikaw ang bahala. Pero ano bang sadya mo sa lugar? Mukhang galing ka pa sa bayan eh. Nawawala ka ano?" Tugon ni Aru. "Ay hindi po Mang Aru. Kabisado ko ang lugar maliban na dito. Ngayon ko lang po ito napasok eh. Hindi ko nga po inaasahan na may mga naninirahan pala. Naghahanap lang po sana ako ng mga... Ah, may alam po ba kayo sa mga mutya? Yun po kasi ang hinahanap ko eh. Gusto ko po kasing magkaroon ng isa man lang." Tugon ni Guy. "Aba oo naman. Akalain mong parehas pala tayo ng dahilan. Ano bang mutya din ang pinunta ko dito? Kaso, napaibig ako sa isang katutubo eh. Teka, nasa na ba yun? Ay, umalis ata. Eh wala pa kaming anak. Bahog yata ako eh." Tugon ni Aru. Nagpatuloy ang kwentuhan ng dalawa. Naging masaya naman si Guy dahil may kaalaman din pala si Aru. Ngunit nang tanungin niya ito kung ano ba ang tangan at mutyang taglay. "Alam mo, mahirap ipaintindi ang tangan ko eh. Isa pang dahilan, kailangan walang makaalam maliban sa akin." Wika ni Aru. "Sabagay, tama naman po kayo eh. Hindi naman po talaga dapat pinapaalam ang mga nalalaman patungkol dyan. Lalo na po kung napakaselan at delikado. Papaano po? Alis na po muna ako ah. Hapon na po at aabutin na ako ng gabi." Tugon ni Guy. "Aabutin ka talaga ng gabi. Kahit umuwi ka pa ngayon. Sa bayan ka pa di ba?" Tanong ni Aru. "Opo eh. Pero may alam po akong lugar na pwedeng manatili muna." Tugon ni Guy. "Eh bakit hindi ka na lang muna dito magpalipas ng gabi? Bukas ka na ng umagaw mo eh." Paanyaya ni Aru. Dali-daling tumanggi si Guy. Ngunit narinig niya ang abiso ni Aru. Ayon dito, nakapasok na ito sa lugar. Ngunit mahirap lumabas lalo na kung aabutin ng gabi. Subalit hindi yon pinakinggan ni Guy. Habang naglalakad ay padilim na ng padilim ang lugar. Sigurado ito sa sarili na hindi din siya aabot sa nayon kung nasaan ang kakilalang kaibigan. Ito sana ang lugar na pagpapahingahan ni Guy. Hanggang sa tuluyang lumubog ang araw. Nagsisituloy ang binata kung bakit nagtagal pa siya sa nayon ng mga katutubo. Napakahirap ng daan. Tatawid pa ng ilog at sobrang dilim.
Kaya pinili ni Guy na tumigil muna sa tabi ng malaking bato sa gilid ng ilog. At sa ibabaw naman ito, matarik na pampang. Sa tansya ni Guy, alas 7 na ng mga oras na yon. Nakalimutan niyang magdasal. Kaya hinabol niya ito dahil masasayang ang ilang araw na pagdedebosyon kung mapuputol lamang. Nagsimula na si Guy na magbitaw ng mga kataga. Habang banayad ang isipan at sinasabuhay ang bawat orasyon. Nakaupo lamang ito sa bato habang nakatingala at nakadipa. Tanging pag-agos ng tubig sa ilog ang buwabasag sa katahimikan ng lugar. Hanggang sa narinig ni Guy ang langit-ngit ng mga puno. Kasabay ng mahinang ungol at angin. Napatingala si Guy sa puno. Kinabahan ang binata sapagkat alam niyang tunog ito ng aswang. Lumabas ka dyan. At kung matapang ka, sumunggab ka. Puro ka lang tingin eh. Sigaw ni Guy. Umeko pa ito sa buong lugar. Ilang sandali pa umulog ang puno sa likuran. Marahan niyang binunot ang balisong. Mahigpit na hinawakan at nakaambas sa pagsalubong sa aswang kung sakaling susunggab. Ngunit paglingon niya sa likod, nasa taas pa rin ng puno ang nilalang. Tumalon yon palapit sa binata. Sinangga niya ang kamay ngunit huli na ang lahat. Nakalmot si Guy at natumba sa lupa. Kamuntikan pang malaglag sa ilog. Namanhid ang braso niyang nakalmot ng nilalang. Kaya nahirapan siyang gumalaw. Nakikita niyang papalapit sa kanya ang aswang. Dito niya napagtanto na kawangis lamang ito ng tao. Pero sobrang laki ng kalamnan. Hindi naman maitim ngunit yung mukha. Nakausli ang nguso dahil sa laki at tulis ng mga ngipin. Marahang kumabig sa baba si Guy. Napili niyang lumubog sa tubig at tumawid sa kabila. Ngunit napakabilis ng aswang. Kaagad nakakalipat ng posisyon. Nasa gilid lamang niya ito ng mga sandaling yon. Kaya tinanggap na niya sa sarili ang kamatayan. Ipinikit ang mga mata. Subalit bigla na lamang kumalabog. Pag-angat niya ng tingin, nakabulagta na ang aswang at nakahiwalay ang ulo sa katawan. Nagulat si Guy at pagtingin niya, may nakita siyang tao. Hanggang sa unti-unting rumehistro sa paningin niya ang mukha ni Aru. Sinabi ko naman sa iyo hindi ka ba rin nakinig? Kung minsan, huwag ka nga masyadong magtiwala sa kakayanan mo. Mabuti at natunugan ko kaagad ang pagsunod ng aswang. Wika ni Aru, habang hawak ang mahabang bolo. Hindi nakapagsalita si Guy. Nahihiya ang binata dahil totoo naman ang sinasabi ni Aru. Sobra ang tiwala niya sa sarili. Kaya matapang ito kahit saan man magpunta. Makamandag ang kalmot ng gabunan. Kailangan mo magamot. Magpahinga ka muna bago ka umuwi. Wika ni Aru. Nagmungkahi itong sa tahanan na lamang muna niya manatili si Guy. Hindi na tumanggi pa ang binata. Nagpaumaga doon si Guy at tiniis ang baho ng bahay. Hanggang sa nakita ni Guy ang asawa ni Aru. Isang pipeng katutubo na may magandang muka. Nakahiga lamang ito sa papag ng kawayan. Nasa uluhan niya naman si Aru at may kung anong kinakalikot sa hita. Gusto ba talaga malaman ang tangan ko?
Akala mo siguro hindi ko alam tinitiis mo lang ang amoy, no? Ang baho, no? Galing yun sa akin. Tignan mo, wika ni Aru. Nakita ni Guy ang sugat sa binti ni Aru. Namamaga ito at tila kakaputok pa lamang ng nana. Manilaw-nilaw at tila bulsa sa hita. Pinasok ni Aru ang mga daliri sa sugat. Halos maduwal pa si Guy sa nakita. Habang palalim ng palalim ang pagdukot, ang siya namang pag-apaw ng nana sa sugat ni Aru. Hanggang sa may nilabas na bagay si Aru mula sa sugat. Dalawang daliri ang laki at pakorting bilog. Hindi ko kasundo ang tangang ito eh. Kaya yan, nabulok ang laman ko kung saan ko ibinaon. Tinitiis ko nga lang eh. Wika ni Aru. Ano naman po yan? Tsaka paanong hindi nyo kasundo? Tanong ni Guy. Mutya mula sa abukado. Nagbibigay ng sapat na lakas na kaya makipagdagisan sa mga aswang at anumang elemento. Pero kailangan mo ibaon sa katawan dahil kung hindi, mawawalan ng bisa at kung hindi tinago sa katawan, madali lang matutukoy ng sino mang biyasa. Ang problema, kargado na ng tangan ng katawan ko eh. Ayan, yung mga katagang nakapinta sa bukong katawan, ikalawang tangan ko yan. Hindi sila magkasundo ng mutya ng abokado eh. Pero imbes na iwan ko ang isang tangan, minabuti ko pa rin pag-isahin kahit ito ang kinahinatnan ko. Paliwanag ni Aru. Maniwala man kayo sa hindi, nakita ni Guy kung paano unti-unting nawala ang pamamaga sa hita ni Aru. Hanggang sa natuyo ang mga nana at naiwan na lamang ang hiwa na tila bulsa. Dagdag pa ni Aru. Sa tuwing may panganib ay sapilitan niyang nilalagay sa hita ang mutya ng abokado. Noong isang araw, may 3 nakalaban si Aru. 2 singawong at 1 aswang na gabunan. Tatanggalin na sana niya ang tangan kaso napasabak muli siya nang may nagbanta sa buhay ni Guy. Kaya pala mabaho ang buong bahay. Sapagkat yung mga gamit na pinapahid niya sa sugat ay sinasampay lang sa labas ng bahay. Hindi makapaniwala si Guy. Namamangha ito kay Aru. Alam niya kung ano ang taglay na bisa ng mutya ng abokado. Para itong bulalakaw at apoy. Pero mas malakas ang abokado dahil kahit engkanto ay kaya nitong patayin. Kahit nabibilang pa sa kabilang dimensyon. Kagaya na lamang ng nabanggit ni Aru na singawong. Uri ng aswang ngunit galing sa ibang dimensyon. Kumbaga isang engkantong aswang. Pagsapit ng hapon, dito na nawala ang baho sa paligid. Dahil bukod sa nawala na ang bulok na laman ni Aru, naglinis din ito sa labas ng tahanan. Ngunit may kabigatan pa rin ang katawan ni Guy. Pinili ng binata na humiga kahit gusto niyang lumabas. Nanatili si Guy ng 1 linggo sa lugar. Nagagawa na niyang makakilos ng maayos. Pero hindi pa tuluyang gumagaling ang sugat. Sa pananatili doon, mas nakilala pa niya ang mga katutubo. Masayahin pala ang mga ito. Nakita din ng binata na magkakasunod na tila tren ang mga kababaihan. Kinukutuhan ang bawat isa. Hanggang sa nagpasya si Guy na umuwi. Kinahapunan. Nagpaalam na ito kay Aru. Bukas ng umaga ay aalis na siya.
Hindi naman tumanggi si Aru. Pagsapit ng gabi, naghanda ito ng ilang mga halamang gamot at iba pang proseso para sa sugat ni Guy. Sinabi ni Aru na huwag kakalimutan ni Guy na pahiran ng mga bigay niyang gamot ang sugat ng binata. Hindi ito nagagamot ng doktor at kung sakaling makalimutan ito ni Guy, baka bumalik sa paglala ang sugat at maaaring maputol ang braso. Maraming salamat Mang Aru. Iba talaga ang lason mula sa aswang na yun. Nga pala, baka bumalik din ako dito sa susunod na buwan. Wika ni Guy. O sige iho, depende naman yan sa'yo eh. Pero alalahanin mo ang oras ha. Huwag ka na ulit magpapagabi. Nga pala, di ba gusto mo magkamutya? Alam mo, hindi dadaan sa paghahanap ang pagkuha ng mutya. May tamang panahon, Guy. Kahit anong paghanap ang gawin mo, basta wala ka sa tiyempo, magiging wala ding silbi. Di bale, para magkaroon ka talaga ng tangan, sa'yo na tong mutya ng abokado. O, tanggapin mo. Tugon ni Aru. Napakunot ang mukha ni Guy. Umiiling pa ito at sinabing hindi niya matatanggap ang bigay ni Aru. Lalo pat kailangan nito ang tangan dahil maraming aswang sa lugar. Ikaw talaga. Kung hindi mo naman hahamakin ang mga nilalang, walang mangyayari. Kaya namang itaboy ang mga yun eh. Tsaka lahat ng tao dito, alam ang mga alituntunin sa pinagbabawal na gawin. Kaya nga buhay pa sila hanggang ngayon eh. Tanggapin mo na to, nang hindi ka nagpapakahirap sa kakahanap ng mutya. O sige na, pumili ka ng parte ng katawan mo kung saan ko ito ilalagay ha. Sa tingin ko naman, magkakasundo kayo. Wika ni Aru. Natawa pa si Guy. Tinanggap niya ang gamit at malaki ang pasasalamat kay Aru. Kaagad na nag-isip ang binata kung saan niya ilalagay ang mutya. Hanggang sa napili ni Guy na ibaon din ito sa hita. Dahil yon ang may makapal na laman, lalo na't may kalakihan ang tangan. Naisip niya na ibaon na lamang ang tangan pag-uwi. Nang makauwi sa tahanan, galit na galit pa ang ama dahil sa pag-aalala. Ngunit bigla itong natahimik at sinabing tila may kakaiba sa kanya. Bumigat ang presensya ng binata. Anong meron anak? Huwag kang magsinungaling. Saan ka galing at bakit pagbalik mo? Ganyan na ang nararamdaman ko sa'yo. Nakakatakot ah. Anong nangyari? Ba't may sugat ka? Tanong ng ama. Wala tay. May nakuha lang ako mutya pero sa akin na lang po yun. Tugon ni Guy. Alam niya sa sarili na dahil yun sa mutya ng abokado. Meron din namang kaalaman ang ama. Kaso hanggang usal lang pero malakas ang pakiramdam. Ilang araw pa ang lumipas. Dito na binaon ni Guy ang mutya ng abokado. Sinaksak ng biglaan ang hita at sapilitang pinasok ang tangan. Halos maiyak ang binata pero kasabay nun, pinapakiramdaman niya ang gamit. Ilang araw niyang inobserbahan ang sugat, pero unti-unti itong naghihilom. Dito niya napagtanto na magkasundo nga sila ng mutya, ayon sa mga sinasabi ni Aru. Naging mas kampante si Guy kaya pinagpatuloy niya ang pagdedebosyon. Pagkatapos ng 49 na araw, sinubok niya ang sarili. Alam niya ang kayang gawin ng tangan ng abokado.
Pinuntahan niya ang banggiitang may tangan na kahit anong subok ay walang nakakatalo. Hinamon yun ni Guy. Noong una ay natawa pa ito at sinabing wala namang lakas ang binata. Ngunit nang sinabi ni Guy na kaya niyang sugatan ang tao at kaya din niyang mabasag pati ang gamit, nanlaki ang mga mata ng biyasa. Tila napukaw ang garbo at tinanggap ang hamon ng binata. Ang pangalan ng biyasa ay Dagun. Pinag-antay niya ang binata hanggang sa magtanghali. Gusto ng biyasa na may makakita sa magaganap na subok. Pagsapit ng tanghali, maraming ang nagsidatingan. Naroon sila sa likod lamang mismo ng bahay ni Dagun. Naghubad ng damit ang biyasa at naligo ng langis. Ilang sandali pa, nilapag ng biyasa ang braso sa lamesa. Sige nga, may itak dyan na sobrang talas. Gamitin mo yan pantaga sa kamay ko. Wika ni Dagun. Taga talaga? Baka maputol ah. Ayaw mo ba ng saksak na lang gamit ang balisong ko? Tanong ni Guy. Nilabas ni Guy ang balisong at walang sabing sinaksak ang braso ni Dagun. Maniwala man kayo sa hindi, napasigaw sa sakit ang biyasa dahil tumalab ang patalim. Tumagos pa ito sa lamesa na nagmistulang pinako ang braso. Kaagad namang inalis ni Guy ang balisong. Nagsigawan ang mga naroroon dahil sa pagkamangha kay Guy. May nagtanong pa kung anong klaseng tangan ang dala ng binata. Hindi sinabi ni Guy ang totoo. At sa halip, nakuha niya lamang ito sa dasal. Isinuko ni Dagon ang sarili. Binigyan ng basbas si Guy bilang bagong banggiitan. Tinuro pa nito ang mga naroon kung sino ang gustong magpasubok kay Guy. Pero tumanggi ang lahat dahil alam nilang hindi nila kakayanin ang tangan ng binata. Kahit hindi nila alam kung ano ito, lalo na't nabasag na ang may pinakamalakas na karga sa lugar na si Dagon. Matapos noon, maraming buwibisita kay Guy. Inaalam kung ano ba talaga ang karga, pero nanatiling lihim ito ng binata. Natatawa na lamang siya dahil kailanman hindi nararamdaman ng mga may alam kung anong meron sa kanya, maliban sa pagiging normal. Lahat ng ito ay dahil lamang sa mutya ng abokado. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Jonel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Ang tiwala ng tao, ang pinakamahalagang bagay na dapat ingatan ng lahat. Dahil kapag ito ay nasira, hindi na maibabalik pa. Sa liblib na lugar sa Iloilo, lumipat ang magkapatid na sina Jonel at Leo. Kapwa may kaalaman sa lihim na karunungan ang magkapatid. Minana nila ito sa kanilang lolo na siyang nagpalaki sa kanila. Bakit sa lugar mo na ito napiling lumipat, kuya? Walang kuryente tsaka masyadong liblib. Tanong ni Leo. Napakamot na lamang ng ulo si Jonel. Tsaka ito sumagot sa tanong ng kapatid. Mas mabuti dito eh. Malayo sa kaguluhan at payapa.
Tsaka hindi man gaano kamoderno. Tahimik naman. Tugon ni Junel. Anong gagawin natin dito kuya? Ang lalayo pa ng mga kapitbahay oh. Muling tanong ni Leo. Di magtanim ka ng gulay para may paglibangan ka. Kesa nagrereklamo ka dyan. Mag-ayos ka na lang ng mga gamit, ang dami mo pang kuda eh. Tugon ni Junel. Napabuntong hininga na lamang si Leo sa sinabi ng kuya. Dahil wala naman siyang magagawa. Sumang-ayon na lamang ito sa pasya ng kapatid. Habang nag-aayos ng mga gamit, natanaw ni Leo ang isang karinderya na medyo malapit sa tahanan. Kuya, di pa pala tayo kumakain? Punta muna tayo dun sa may karinderya oh. Nagugutom na ako eh. Wika ni Leo. Magluto na lang tayo. Kaysa bumili ka. Hindi natin alam kung malinis ba o hindi ang tinitinda ng mga yan. Mamaya aswang ang may-ari niyan. Dinayanggaw pa tayo. Tugon ni Junel. Si kuya talaga. Palagi ka na lang nang husga. Hindi mo pa naman nakikita ang may-ari, hinuhusgahan mo na kagad. Tsaka, hindi naman niya siguro gagawin yun. Isa pa, marami namang kumakain. Wika ni Leo. Ngunit umiling lamang si Junel sa sinabi ng kapatid. Bumili ka na lang na maluluto. Ako nang bahala. Hindi ako basta-basta nagtitiwala sa ganyan. Lalo na't bago lang tayo dito. Wika ni Junel. Wala nang nagawa si Leo ng mga sandaling yun. Hindi naman siya mananalo sa kanyang kuya. Pagkatapos mag-usap, kagad nang bumili si Leo ng kanilang mauulam. Dito na niya nakilala si Jose, isang tindero ng karne at gulay sa lugar na yon. Anong sayo? Teka, bago ka lang dito no? Ngayon pa lang kita nakita eh. Wika ni Jose. Ngumiti naman si Leo bilang paggalang. Oy, bago pa lang kami dito. Kasama ko ang kuya ko. Pabili nga po ako ng 1 kilong baboy. Pag nilaga sana ang hiwa. Tapos pabili na din ako nitong repolyo. Tugon ni Leo. Kagad namang nagtadtad ng karne ng baboy si Jose. Masarap yan sa nilaga. Nga pala, ako si Jose. Dito ko na lang bumili sa akin. Bukod sa mura mga sariwa pa itong paninda ko. Si Mrs. mismo ang nagtanim ng mga gulay at alaga namin ang mga karning binibenta. Wika ni Jose. Sige, salamat ah. Ako nga pala si Leo. At ang kuya ko naman ay si Junel. Sige na Jose, mauuna na ako ha. Wika ni Leo. Matapos bumili, dali-daling umuwi si Leo sa tahanan. Nagluto naman si Junel ng kanilang makakain at tinapos ng kapatid ang kanilang ligpitin. Matapos ang ilang oras, kumain na ang mga ito at nabanggit ni Leo ang nangyari sa palengke. Hoy Leo, hindi ka dapat basta-basta nagtitiwala. Ikaw talaga kahit kailan ka eh. Wika ni Junel. Kuya, mabait naman yung tao. Tsaka mukhang hindi naman gagawa ng masama. Minsan, bawas-bawasan mo ang pagiging masungit mo kuya. Maaga kanyang tatanda. Tugon ni Leo. Tigil-tigilan mo nga ako sa kakaganyan mo Leo. Ang akin lang, mag-iingat ka at huwag basta magtitiwala. Alam mo namang delikado na ang panahon ngayon eh. Hindi mo alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan at hindi dapat. Pinagsasabihan lang kita. Wika ni Junel.
Oo nga kuya, alam ko naman po eh. Paulit-ulit mo na yan sinasabi sa akin. Tugon ni Leo. Matapos kumain, sinimulan na ng mga ito na ayusin ang kanilang bakuran. Dahil mahilig ang magkapatid sa pagtatanim, kaagad na gumawa ng maliit na hardin ang dalawa. Sakto naman at napadaan si Jose. Uy Leo, dito ka pala nakatira? Diyan lang yung bahay ko oh. Akin yung taniman na nakikita mo. Tsaka babayan ko yung maingay. Wika ni Jose. Natuwa naman si Leo nang sa wakas may kakilala na siya sa kanilang baryo. May kalayuan lang ng kaunti ang bahay ni Jose. Pero tanaw naman yon mula sa labas ng tahanan nila Leo. Kuya, siya nga pala si Jose. Jose, kuya ko. Siya yung sinasabi ko sa iyo kanina kuya. Pagpapakilala ni Leo. Kinamaya naman ni Jose si Jonel. Nakita nito na mabuting tao ang lalaki. Iginagagal akong makilala ka. Pasensya ka na kung madaldal tong kapatid ko ah. Dinaig pa yung babae. Pinaglihi kasi ito sa puwet ng manok ng nanay namin eh. Wika ni Jonel. Natawa naman si Jose. Masama itong tinitigan ng kapatid. Ay si kuya, parang ewan. Huwag ka maniwala sa kanya Jose. Ganyan lang talaga yan si kuya, palabiro. Wika ni Leo. Nako, ayos lang yun sa akin. Sanay na ako sa ganyan eh. Alam nyo nakakatuwa kayo magkapatid. Naalala ko tuloy yung kapatid ko. Wika ni Jose. Pumasok ka kaya muna. Maupo ka muna dito at ikukuha kita ng mainom. Tugon ni Jonel. Hindi naman tumanggi pa si Jose. Masaya itong makilala ang magkapatid. Nasa na ba yung kapatid mo? Ipakilala mo naman siya sa amin eh. Wika ni Leo. Bigla namang nalungkot si Jose. Naku, matagal nang patay ang kapatid ko. Pinatay siya at hindi namin alam kung sino ang gumawa nun sa kanya. Tugon ni Jose. Nagsimulang magkwentuhan ang tatlo at nabanggit ni Jose ang karumal-dumal na sinapit ng yumaong kapatid. Grabe naman yun. Hindi ba nahuli kung sino yung gumawa nun sa kanya? Tanong ni Jonel. Hindi pare. Naging haka-haka na aswang ang pumatay sa kapatid ko. Pero wala namang patunay hanggang sa ngayon. Hindi pa din nare-resolba ang kaso ng kapatid ko eh. Tugon ni Jose. Nalungkot naman ang magkapatid sa kwento ni Jose. Hindi ko alam pero malakas ang kutob ko. Tama yung haka-haka eh. Pero sino naman kaya yung aswang dito sa baryo nyo? Tanong ni Jonel. Dali-dali namang tumingin sa karinderya si Jose. Nakikita niyo ba yung karinderya na yan? May-ari niya na isang masungit na matanda. Maraming nagsasabi na inisenteng matanda daw si Aling Shoni. Pero para sa akin, isa yung aswang eh. Siya din ang pinaghihinalaan ko na pumatay sa kapatid ko. Tugon ni Jose. Nagkatinginan naman ang magkakapatid. Napalunok ng laway si Leo. Bakit naman siya ang pinaghihinalaan mo? At paano mo naman nasabi na aswang yan? Tanong ni Leo. Kasi si Aling Shoni, nakaaway yan ng kapatid ko. Nagbanta ito na hindi nasisikatan ng araw ang kapatid ko at yun nga ang nangyari. Wala naman ako matibay na ebidensya. Tsaka napapadalas ang pagkawala ng mga tao dito sa baryo. Simula nang dumating yung pamilya niyan. Tugon ni Jose.
Kita mo na, buntik ka pang bumili sa karinderya na yan. Dapat talaga, maging mapanuri ka, Leo eh. Wika ni Junel. Bukod doon, ano pang nagpapatibay sa hinala mo? Tanong ni Leo. Minsan kasi, may malaking baboy ramo na umaaligid sa bahay namin nung buntis yung asawa ko. Di kaagad ako nagpatulong sa kakilala kong albularyo. Binigyan niya ako ng buntot pagi panlaban sa aswang. Tapos nung naengkwentro ko yung aswang na yun, nahampas ko ito sa likod niya. Kinabukasan nagluksa yung pamilya ni Aling Shoni dahil namatay yung asawa nito. Nakita ko mismo na may sugat siya sa likuran. Tugon ni Jose. Naintriga naman ang magkuya sa pagkakakilanlan ng pamilya ni Aling Shoni dahil sa mga kwentong binahagi ni Jose sa kanila. Kahit alam na magkapatid na mabuting tao si Jose, hindi nila sinabi na may kaalaman sila sa lihim na karunungan upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Maraming salamat nga pala Jose sa babala at impormasyon ha. Malaking bagay yun para sa amin. Lalo na dito sa kapatid ko. Mabilis magtiwala to eh. Wika ni Junel. Sus, wala yun. O siya, uuwi na ako ah. Paggabi na din at salamat sa masarap na kape. Tugon ni Jose. Matapos makapagpaalam, dali-dali nang umuwi si Jose. Nag-usap ang magkapatid. Mukhang may aswang nga sa baryong to. Huwag lang silang magkakamali na kantiin tayo dahil mananagot sila sa akin. Wika ni Junel. Sa tingin mo kuya, totoo kaya yung sinasabi ni Jose? Tanong ni Leo. Nagkibit balikat naman si Junel sa sinabi ng kapatid. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero mas maigi pa din na mag-ingat tayo. Dalo ka na. Tugon ni Junel. Napakamot na lamang sa ulo si Leo at bumusangot. Ako na naman kuya. Ikaw talaga. Wika ni Leo. Naging maayos ang unang araw ng magkapatid sa baryo. Mula ng araw na yon, palagi nang nagpupunta sa tahanan si Jose at minsan pa, dumadayo ang magkapatid sa bahay ni Jose kapag may okasyon. Isang araw, pumunta si Jose sa tahanan ng magkapatid at nakangiti. Uy mga pare, punta kayo sa bahay ah. Kaarawan ng panganay ko. Sakto ipapakilala ko kayo sa mga kapatid ng asawa ko. Para magkaroon na kayo ng asawa. Wika ni Jose. Ikaw naman Jose, masyado mo naman kaming inaalala. Ayos lang naman kami kahit wala kaming asawa eh. Pero sige, dadalo kami sa kaarawan ng anak mo. Tugon ni Junel. Usahan ko kayo ah. Madaming alak doon. Kaya hindi pwedeng wala kayo ah. Muling wika ni Jose. Basta may alak, hindi kami pwedeng mahuli ni kuya. Biro pa ni Leo. Binatukan naman ito ni Junel. Aba, parang sinasabi mo naman na manginginom tayo at mukhang alak, Leo. Wika ni Junel. Natawa naman si Jose. Nagpaalam na sa magkapatid. Kinagabihan, kaagad nagbihis ang magkapatid at dumalo sa handaan ng anak ni Jose. Pagkarating sa tahanan, dali-dali namang pinakilala nito ang magkapatid sa mga bisita. Uy, mabuti naman at nakarating kayo sa kaarawan ng anak ko.
Akala ko di na kayo pupunta eh. Wika ni Jose. Nagsabi kami, di ba? Kaya pupunta kami. Nasa na ba yung papakilala mo sa akin? Wika ni Leo. Kagad namang natawa si Jose sa sinabi nito. Dali-daling pinakilala ni Jose si Minda, kapatid ng asawa ni Jose. Minda, kaibigan ko nga pala. Wala yan, nobya. Naghahanap pa nga yan. Mabait yan. Subok ko na yan eh. Pagpapakilala ni Jose. Natawa naman ang dalaga. Ikaw talaga, Jose? Tinutuo mo nga yung sinabi mo na may ipapakilala ka sa akin. Nga pala, ako si Minda. Wika ni Minda. Nagpakilala na ito kay Leo at iniwan ni Jose ang dalawa. Ako nga pala si Leo. Masaya akong makilala ka. Tugon ni Leo. Simula ng araw na yon, palagi nang nagkikita ang dalawa hanggang sa naging magkasintahan. Kalaunan ay nagsama. Masaya naman si Jonel para sa kapatid. Lalo na nang mabuntis ang asawa ng kapatid. O ikaw, Leo, alagaan mo yung asawa mo, pati ang magiging anak nyo. Malapit lang naman ang bahay ko kaya magsabi lang kayo sa akin kapag may kailangan kayo. Wika ni Jonel. Sinabi mo yung kuya. Nga pala kuya, may ipapakilala kami sa'yo ni Minda. Teka, nasa na ba yung kaibigan mo, mahal? Tugon ni Leo. Ilang sandali pa ang lumipas. Pumasok ang isang babae. Pasensya na. Tinanghali ako ng dating eh. Alam mo naman, may pasok ako ng trabaho. Wika ni Nika. Buti naman nakarating ka. Nga pala, ito si Jonel, kuya ng asawa ko. Tugon ni Minda. Ngumiti na lamang si Jonel at nagpakilala sa dalaga. Hindi nagtagal. Nagkamubutihan at nagsama ang dalawa. Nang manganak si Minda, nagdalang tao naman si Nika at labis ang saya na naramdaman ng magkapatid. Ngunit ang sayang kanilang tinatamasa, meron palang kapalit. Isang araw ay kinakailangan ng magkapatid na magpunta sa bayan para magtrabaho at dahil malayo ang bayan, ginagabi na sila sa pag-uwi. Hanggang sa isang gabi, natagalan ang magkapatid sa pag-uwi. Walang masakyan ang mga ito. Kaya nagpasya ang dalawa na maglakad na lamang. Lingid sa kalaman ni Jonel, ang asawang buntis ay inaaswang na pala. Pagkarating sa tahanan, nagulat na lamang ang magkapatid dahil aligagang sinalubong sila ni Minda. O mahal, bakit parang nagmamadali ka? May problema ba? Tanong ni Leo. Jonel, si Nika dinudugo. Pinapunta ko na yung nagpapaanak pero ang sabi patay na ang bata. Hindi ko naman alam kung ano ang nangyari. Nagulat na lang ako nung pinatawag ako ni Nika sa bahay. Wika ni Minda. Patuloy lamang ito sa pag-iyak habang buhat ang anak. Nagulat naman si Jonel sa sinabi ni Minda. Dali-dali itong tumakbo papasok sa tahanan. Naabutan nito si Nika na umiiyak. Dali-daling niyakap ni Jonel ang asawa at napamura. Sa oras na malaman ko kung sino ang umaswang sa asawa ko, pinapangako ko sa iyo,
uubusin ko ang angkan mo. Banta ni Junel. Sinuntok pa nito ang pader at paulit-ulit na nagmura. Nang dahil sa nangyari, umuwi na muna sa kanyang magulang si Nika para makalimutan ang mga naganap. Samantalang si Joel naman, nagsimula itong gumawa ng paraan upang malaman kung sino ang pumatay sa anak. Hanggang sa nakasalubong nito si Aling Shoni. Ngumiti ito kay Junel. Kaagad namang nagbigay ng babala ang tangan ng binata. Kaya nalaman ni Junel, ito nga ang aswang na pumatay sa anak. Kaagad na kinausap ni Junel ang kapatid kasama si Jose. Bigla naman yata kuya ang pagpapatawag mo sa amin. May importante ka bang sasabihin? Tanong ni Leo. Tama si Jose. Aswang nga si Aling Shoni. Nakumpirma ko yun na nagbigay sa akin ng babala ang mutyang tangan ko. May plano ako, Leo. Susugurin ko sila at alam ko kung saan sila nagtatago. Tugon ni Junel. Nagkatinginan ang dalawa at hindi makapaniwala sa kanilang narinig mula kay Junel. Walang yayang mga yan ah. Wala silang awa. Pati ba naman sanggol papatay nila? Napakahalang ng bituka. Wika ni Jose. Aswang sila eh. Kaya naman wala silang sasantuhin. Lalo na't mabango sa kanila ang amoy ng sanggol. Kumbaga parang hinog na lang ka ang amoy nila sa mga sanggol eh. Tugon ni Junel. Kung ganun kuya, dapat turuan natin ng leksyon ng pamilyang yan. Nang wala na silang maging biktima pa. Kawawa naman si Nika. Sinisisi pa din niya yung sarili niya dahil lang sa nangyaring yun. Wika ni Leo. Kaya nga eh, awang-awa na ako sa asawa ko. Kaya naman kailangan managot ang may sala. Wala akong ititira sa kanila. Tugon ni Junel. Kasama mo kami pare. Tandaan mo, may atraso din sa akin ng pamilya na yan. Sana pala, noon pa lang tinapos na natin ang mga yan eh. Hindi na sana humantong sa ganito ang lahat. Wika ni Jose. Wala na tayo magagawa dahil yun ang kapalaran. Siguro hindi talaga para sa amin ang anak namin kaso hindi sana sa ganitong paraan. Tugon ni Junel. Bumuhos ang luha sa mga mata. Dali-dali naman niya itong pinunasan. Ano nang plano mo pare? Sakto matagal na ako naghahanda na puksain ang pamilyang yan. Hindi ko lang nababanggit pero may kaalaman ako sa lihim na karunungan. Kaya nga magaan ang loob ko sa inyo eh. Wika ni Jose. Nagulat naman ang magkapatid ngunit hindi na yon ang mahalaga ng mga oras na yon. Dahil ang nais nila, ubusin ang lahi ng aswang sa baryong yon. Kaagad nagsagawa ng plano ang tatlo. Dali-daling nagpunta sa kuta na pinagtataguan ng pamilya ni Aling Shoni. Nagmasid na muna ang mga ito at halos masuka nang makita nila ang isang katawan na tinadtad ng mga ito at pinagpestahan. Hindi makapaniwala si Jose na tama ang hinala. Kaagad na sumenya si Leo sa dalawa at nang makahanap ng tiyempo. Dali-dali itong sumugod. Nag-usal pa ng orasyon ang tatlo upang hindi maramdaman ng mga aswang ang kanilang presensya. Kaagad na sinimula ng tatlo ang kanilang pagpatay sa mga aswang. Ngunit wala doon si Aling Shoni na ipinagtataka ng tatlo. Nang makalahati na ang bilang ng mga aswang, nagpa siya nang umuwi ang tatlo at pagdating sa tahanan,
Laking gulat ni Leo nang makita ang sulat sa dingding ng bahay. Walang ya. Hawak nila ang mag-ina ko. Kuya, anong gagawin natin? Tanong ni Leo. Nag-aalala na ito para sa kaligtasan ng asawa at anak. Panigurado, may plano silang patayin tayo. Ganito na lang. Ako na muna ang pupunta doon. Sumunod na lang kayong dalawa para hindi tayo mapahamak kung sakali. Tugon ni Junel. Pare, uubra kaya yung nasa isip mo? Hindi ko alam pero kinakabahan ako pare. Mabuti na lang pinauwi ko muna ang pamilya ko. Wika ni Jose. Ano man ang mangyari, dapat hindi masaktan ng asawa at anak mo, Leo. Di baling mapahamak ako. Huwag lang kayo. Wika ni Junel. Naghalinlangan man ang dalawa sa plano ni Junel. Sinuportahan nila ito. Matapos makapagplano, umalis na si Junel at hinarap si Aling Shoni. Ang tapang mo naman na mag-isang sumugod dito sa kuta namin. Wika ni Aling Shoni. Nasaan si Minda? At yung pamangkin ko? Ako na lang ang patayin niyo at wag na sila. Wala naman silang kinalaman sa ginawa namin eh. Tugon ni Junel. Wala akong pakialam kung may alam sila o wala. Ang sakin lang, papatayin ko kayong lahat para wala nang sagabal sa mga plano ko. Masyado na kayong madaming nalalaman sa pamilya ko. Lalong-lalo na si Jose. Muling wika ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Junel sa sinabi nito. Ngunit alam niyang mangyayari ang bagay na yon. Kaya handa na ito. Tuso ka talaga. Alam mong wala namang kaming kasalanan sa inyo eh. Nananahimik kami kahit na alam namin ang pagkatao nyo. Pero ibang usapan na. Nung pinatay nyo ang anak ko. Wika ni Junel. Tumawa naman ng malakas si Aling Shoni. Inilabas si Minda maging ang anak nito. Alam ko naman yon. Pero hindi ko namang maiwasan na matakam sa amoy ng bata sa sinapupunan ng asawa mo. Sa tuwing napapadaan ako sa bahay niyo. Tugon ni Aling Shoni. Naggitngit sa galit si Junel sa mga sinabi ng matanda. Nakangiti lamang si Aling Shoni na parabang iniinsulto ang pagkatao ni Junel. Dahil sa galit, dali-daling sumugod si Junel habang nag-uusal ng orasyon. Hindi naman inaasahan ng matanda ang pagsugod ni Junel. Kaya nabitawan nito si Minda. Kaagad lumabas si Jose at Leo sa pinagtataguan. Dali-daling nilayo ni Jose si Minda at ang anak nito sa lugar. Samantalang nakipaglaban naman ang magkapatid. Masyado ka mapagmalaki. Nagiging salot na kayo dito sa baryo natin. Kaya dapat binubura na kayo sa mundo eh. Wika ni Junel. Isang malakas na suntok ang pinakawalan nito kaya naman tumilapon ang matandang aswang. Kaagad namang nagpalit ng anyo si Aling Shoni. Pati na rin ang mga kasamahan nito. Kinalaban na magkapatid ang lahat ng aswang. Hindi naman na bumalik si Jose. Kinakailangan itong dalhin ang asawa at anak ni Leo sa ligtas na lugar upang hindi na mapahamak. Nagpatuloy ang labanan at kahit madami ang aswang ay higit na mas malakas ang magkapatid sa mga ito. Galit na galit naman si Aling Shoni nang makita na nakahandusay sa lupa ang ibang kasamahan.
at wala ng buhay. Ang lakas naman ng loob niyo. Nakalabanin ako at patayin ang mga kasamahan ko. Wika ni Aling Shoni. Hindi kami natatakot sa'yo. Sino ka ba para katakutan? Wala kang awa. Kaya naman hindi din kami naaawa sa'yo at sa mga kasamahan mo. Tugon ni Leo. Uubusin ko ang lahi niyo nang wala nang manggambala pa sa baryong ito. Hanggang sa pinakita na ni Aling Shoni ang totoong anyo. Doon lamang nalaman ng magkapatid na isang kubot ang matanda. Ang lugar na ito na ang magiging libingan niya. Wika ni Aling Shoni. Kaagad nitong hinawakan si Leo gamit ang mahabang buhok. Mabilis namang kumilos si Jonel at sinaksak ang tagiliran ng aswang. Nang dahil sa galit, inihagis ng kubot si Leo at tumama ito sa puno. Bahagyang nahilo si Leo kaya naman hindi kagad ito nakatayo. Hindi naman na nagsayang pa ng oras si Jonel. Patuloy lamang ito sa pagsugod kay Aling Shoni. Hindi naman mahawakan ng kubot si Jonel dahil malikot ito at mabilis kumilos. Nang makabawi ng lakas, kaagad na tumayo si Leo at tinulungan ang kuya. Sipa, suntok at saksak ang ginawa ng magkapatid at hindi nagtagal. Nang hina na si Aling Shoni, bumalik ito sa anyong tao at napasuka ng dugo. Dahil sa nakita, dali-daling sumugod si Leo at nakampante. Sa hindi inaasahang pangyayari, nasaksak ni Aling Shoni si Leo gamit ang mahabang kuko. Naging mabilis ang mga pangyayari. Nakita na lamang ni Jonel na napalhod sa lupa ang kapatid. Gulat na gulat si Jonel sa naganap. Kaagad nitong kinuha ang kapatid. Inilagay ang halamang gamot at tinalian ang sugat. Nangingitim ang mata ni Jonel na tumitig kay Aling Shoni. Nakakakilabot ang presensya nito. At sa isang mabilis na pagsugod, sinaksak niya ito sa puso. Nasugatan ni Aling Shoni si Jonel. Ngunit hindi niya na yon ininda. Kaagad na pinugot ang ulo ng matanda. Sinunod na pinatay ni Jonel ang mga natitira pang mga aswang. At pagkatapos, sinunog ang lugar na yon ng walang pag-aalinlangan. Nang maubos ang lahat ng kalaban, kaagad na binuhat ni Jonel ang kapatid at dinala sa tahanan. Dali-dali nitong ginamot ang kapatid at kahit nasugatan, inuna pa rin si Leo. Dumating naman si Jose at bigla na lamang nawala ng malay si Jonel. Nang magising, kaagad na hinanap ni Jonel ang kapatid. Ngunit hindi niya ito nakita. Hanggang sa napansin niya si Jose. Umiiyak ito maging si Minda. Teka, ano bang nangyayari? Bakit kayo umiiyak? Nanalo naman tayo ah. Tanong ni Jonel. Pare, pasensya na. Pagkatapos mawala ng malay kagabi, itinuloy ko pa yung panggagamot ko kay Leo. Pero pare, masyadong malala yung tinamo niyang pinsala eh. Ilang oras lang ang nakalipas, tuluyan na siyang namatay. Tugon ni Jose. Nanlaki ang mga mata ni Jonel. Unti-unting tumutulo ang luha sa mga mata. Marami itong naisabihin. Ngunit walang lumalabas na kahit anong salita sa bibig.
Hindi naman makapagsalita si Minda. Sobrang pagdadalamhati ang naramdaman nito nang mamatay ang asawa. Iniisip kung paano na sila nanganak. Jose, nasaan ang labi ng kapatid ko? Dalhin mo ako doon. Wala na tayong magagawa eh. Mukhang ito na ang nakatadhana. Nalulungkot ako pero ang magagawa ko na lang sa kanya. Alayan ko na lang ng dasal ang labi niya. Wika ni Junel. Kaagad namang dinala ni Jose si Junel sa kapatid. Dali-dali naman niya itong niyakap. Pinagdasal niya ang kaluluwa ni Leo at sabay-sabay silang nagdasal. Matapos mailibing ang labi ni Leo, muling nagsimula sa buhay si Junel. Ito ang tumulong sa asawa't anak na naiwan ng kapatid. Halos mabaliw naman si Nika sa nangyari sa anak. At kalaunay namatay din sa malubhang karamdaman. Naging dagdag pasakit ito kay Junel. Ngunit patuloy pa din itong naging matatag sa buhay. Pinagpapasalamat ang binigay na buhay sa kanya ng nasa itaas. Sinuong ang lahat ng problema at suliranin. Ngunit hanggang ngayon, baon-baon pa din niya ang sakit ng pagkawala ng halos lahat ng mahal sa buhay. Lahat ng ito ay naganap nang dahil lang sa karinderya ni Aling Shoni. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo po ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang po sa kwentong ito, marami talagang pagsubok na dadating sa buhay natin. May mawawala at darating. Ito ay isang siklo sa buhay natin na hindi natin maiiwasan. Ngunit kahit ganun, patuloy pa din nating labanan ang buhay. Ipagpatuloy ito at maging malakas upang maging instrumento sa pagtulong sa iba. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.